manage po bilang direktor ng Center for Christian Leadership. Ayan, nagtatrabaho na siya since 1986. Alam niyo po, nakipagkwentuhan lang kami sandali. Siya po, ayan, sa mga sakristan natin, siya po ay alumni ng altar servers ng parokyang ito. Siya po ay dito naglilingkod doon. So, taga rito siya. At ngayon po, ay muling bumabalik bilang anak ni San Gabriel. Pinapakilala ko po sa inyo ang ating panauhing tagapagsalita, ang ating speaker ngayong gabi, Brother Ed O. Villacorte. Palakpakan naman po. Magandang gabi sa inyong lahat. God is good. All the time. Bago po ako magpatuloy, meron lang akong anunsyo. Nahulog po kasi yung eyeglasses ko. No, baka may nakapulit sa inyo, hindi ko hindi, this is distance. Iba yung eyeglasses ko. Buti na lang nakita ko si Sally dito, baka palitan niya yung aking salamin. Matagal na po kami magkasama ni Sister Sally during our community days. Today will be a powerfully blessed night. Walang sumagot. Ha? Ayaw nyo bang maging powerful ang Diyos ngayong gabi? Ba't walang sumasagot? Today will be a powerfully blessed night. Amen! Alam nyo, I've been serving God for 42 years. Nag-work ako ng full-time noong 1986. Ako'y dating electrical engineer. Diyan po ako graduate sa University of the East. Dito po bininyagan yung aking pangalawang anak, no? During the time ni Father Joseph Tambio. Naging altar server ako dito when I was younger. Kaya familiar po ako sa altar. Ang ganda na, no? May aircon na. No? Meron po akong dalang miracles at healing ngayong gabing ito. Do you believe that? Ayan. Mukhang hindi. Alam niyo si Lord, sa pagkakaranasan ko, hindi siya naniniwala sa sinasabi mo. Pag ang mukha mo ay hindi naaayon sa sinasabi mo. Totoo yan. Kaya maraming nagdadasal, hindi napapakinggan ng Diyos. Kasi yung itsura niya, hindi naniniwala. Lord, naniniwala ako. Pero ang binabasa pala ni Lord, mukha. Hindi pala siya nakikinig sa sinasabi mo. Do you know that? God does not listen to what you're saying. Isaiah 29 verse 13. Pakiulit. Anong nakasulat doon? These people claim to worship me, but their words are meaningless. Itong mga taong ito ay mukhang sumasamba, pero hindi ko sila naiintindihan. No? Tanungin niyo ako bakit? Sabay-sabay. Englishin ninyo. Kasi sinundan sa susunod na talata, because their hearts are far from me. These people claim to worship me, but their words are meaningless because their hearts are far from me. Nung nabasa ko yon, natakot ako. Kaya pala maraming dasal, hindi dumadating. Bakit? Hindi pala ako naiintindihan ng Panginoon. Kailan ka hindi maiintindihan ng Panginoon? Pag ang puso mo ay malayo sa Kanya. Kailan malayo ang puso mo sa Kanya? Pag ikaw ay may yabang. Pag ikaw ay may galit. Tayong mga Katoliko, pwede tayong magdasal habang may kagalit. Tama? Amen? Ako po'y tubong Kapampangan Napaka-religyoso ng aming bayan. No? Madadasali ng mga tiyahin ko. Pero susungit.
Meron ba kayong kakilala? Naglilingkod dito pero ang sungit? Meron? Ngusuan mo nga. Ngusuan mo. Nasaan? Asan? Ngusuan mo. O diba? Doon ko napagtanto mga kapatid, hindi pala pahabaan ng dasal ang mahalaga sa Diyos. Palinisan pala ng puso. Kaya kung ang panalangin mo hindi pa nasasagot, bakit hindi nasasagot? Kasi hindi naiintindihan ng Panginoon. These people claim to worship me, but their words are meaningless. Because their hearts are far from me. Mas malala, yung sumunod. No? Parang galit ang Diyos sa Katoliko nung sinabi niya, their religion are nothing but mere rules and traditions which they simply memorize. Nung nabasa ko yun sa Isaiah 29, sabi ko, Lord, galit ka sa Katoliko, ganito kami. Puro nguso ang nagdadasal. Tayong mga Katoliko, pwedeng magdasal nang walang attention kay Lord. Di ba? Nagro-rosaryo ka. Bagyo ng Mariana, pupuno ka ng grasya ang Panginoon Diyos. Sinaing. Sasagot yung katabi mo, Santa Mana, hindi pa ako tapos. Amen? Meron ba kayong kakilalang ganon? Nandito ba siya? Tayong mga Katoliko, pwedeng magdasal habang may kagalit. Bago magbisa, nagro-rosaryo sa likod. Abagin ng Maria. Tapos papasok yung kapitbahay mo. Santa Mariang Ina ng Diyos, panalangin mo sila sana mamatay. Amen. Akbayan mo yung katabi mo. Akbayan mo. Akbayan mo. Sabihin mo sa kanya, tawa ka ng tawa, ikaw yun. Amen ba? Tayong mga Katoliko, pwedeng magdasal habang nagchichismisan. Papasok doon, dalawa kayo nakaluhod, nagro-rosaryo kayo. Santa Maria ng Diyos, sasagot, no, yung isa. Tapos papasok yung kapitbahay nyo. No? Baginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasayo, bukod mang pinagpala sa pabahay. May kakilala po ba kayong ganon? Tatapusin ko na po. Masasaktan po kayo sa susunod na. Amen. And this is where I realize na napakasimple pala ng Diyos. No? Hindi siya nakikinig sa mahahabang magdasal. Bago niya pakinggan ang sasabihin mo, titignan niya muna ang puso mo. Kaya pag nakita niya ang puso mong malinis, maski hindi ka na magsalita, narinig ka na. Pero pagka puso mo madumi, isang araw ka nang nagdadasal, walang Diyos na humaharap sa iyo. Napag-alaman ko sa aking pag-aaral, hindi pala humaharap ang Diyos sa mga masusungit. Totoo yan. Amen? Di ba meron gano'n nagdadasal? Abagyan ng Maria po, Sister, ano, nagdadasal ako, ano? Lumayo ka nga, ha? Di ba? Simple lang pala ang Panginoon. Hindi niya kailangan ng marinig lahat. Kasi alam naman niya, sabi niya, di ba? Bago ka palang manghingi, alam na ng Diyos sa mga nasa langit. Kaya tinitignan ni Lord ang puso. Sabihin mo sa katabi mo, puso, hindi nguso. Sa kabila. O diba? Gusto mo mapakinggan ng Diyos ang panalangin mo? Dalisayin mo yung puso mo. There's a beautiful prayer written by David in Psalm 139 verse 23 to 24. Sabi ni David, search my heart, O God, and know my thoughts. See if there's still evil in me, and lead me to your everlasting ways. Kung gusto mo marinig ka ng Diyos, yun ang dasal mo bago ka humingi. Linisin mo ang aking puso, dalisayin mo ang aking isip.
tignan mo kung may marumi sa akin. Yun po. Doon makikinabang ka. May dala po akong miracle ngayon. Who needs miracles? Sige, ano yung miracle? Something that no human can do for you, only God. May dala po ako. May dala po akong healing. Sino kailangan gumaling dito? Yan. Sabi sa Psalm 107 verse 20, pinadala niya ang kanyang mga salita, lahat ng nakinig gumaling. Amen. Gusto mong gumaling? Makinig ka. Angkinin mo yung salita ng Diyos. Sabihin mo, Lord, ako yan, sa akin yan. Marami sa atin hindi gumagaling sa salita ng Diyos. Bakit? Pag may narinig na hindi maganda, binabato niya sa iba. Alam mo, ikaw yun. Ikaw yung sinasabi ni Father. Kaya yung healing wala. Bakit? Para gumaling ka. Angkinin mo, Lord, ako yan. Ang ganda ng homily ni Father kanina tungkol sa pagbabago. Ang paglilingkod ay nagdudulot ng pagbabago. Angkinin mo yon. Hindi yun, sana nakikinig siya para sa kanya yun. No? Sayang, wala siya. Di ba? Amen? So yun po ang pinakamagandang talata ngayon. If you need miracle, as you listen to me, deep in your heart, humiling ka ng isa. Lahat ng sinabihan namin bago kami mag-talk, humingi ng himala, nakatanggap ng himala. God is the God of miracles. Meron kaming kasabihan, it pleases God when we ask from Him humanly impossible things. Because in that way, God can be God. Kung kaya ng katabi mo, ibigay yung hinihingi mo, why would you need God? God can perform here in the level of the miraculous. Humiling ka ng malaki ngayon. Humiling ka ng imposible. Tapos ngitian mo ang Diyos. Amen? Ang taong may inaasahang maganda, masaya. Amen? Nakakita ka ba ng taong may inaasahang maganda tapos ang sungit? Sister, ano na naman yon? Padadasal ka na naman? No, wag mo akong busitin, may inaasahan akong maganda. Anong itsura ng tao na may inaasahang maganda? Nakangiti. Alam nyo, tinuruan ko yung aking anak eh. Yung aking anak kasi medyo may kasungitan eh. No? Sabi niya, Daddy, bakit lahat ng dinadasal ko kay Lord? Parang hindi siya nakikinig. Sabi ko sa kanya, nung nagdasal ka anak, anong itsura ng mukha mo? Kasi hindi siya nakikinig sa sinasabi mo, tinitignan niya yung itsura ng mukha mo. Kasi ang itsura ng may inaasahang maganda nakangiti habang nagdadasal. Ang walang inaasahan nakaganon. Di ba? Nariyan, subukan nyo. Ngayon, ngitian mo ang Diyos. Humingi ka ng himala, tapos ngitian mo ang Diyos. Without any movement, without any word, naintindihan ka ng Diyos. Kasi puso ang binabasa ng Diyos eh. Hindi nguso. Akbayan mo yung katabi mo. Akbayan mo muli. Akbayan mo siya. Sabihin mo sa kanya, kaya pala ganyan ang buhay mo. Ang tagal mo na dito. Tama. This is the reason why our church is joyful church. Tayo, ang simbahan po natin, itinayo yan sa kababalaghan at kagalakan. Walang masungit sa mga naglilingkod ng Diyos. Amen? Walang may sama ng loob sa mga lingkod ng Diyos. Walang mayabang sa mga lingkod ng Diyos. Walang umaamin sa mga lingkod ng Diyos. Sabi ko na nga ba eh, bibig lang yun, wala naman puso eh. So, let me share to you this. Being a servant or merely serving. Magkaiba po yan. Are you a servant or are you merely serving?
Pag servant ka, may buhay sa likod ng ginagawa mo kay Lord. Pag merely serving, ay, okay lang. Walang nababago sa'yo. Kaya makakakita ka sa simbahan na may mga kagalit. No, naalala ko isang simbahan eh. No, dahil maraming nag-aaway, nagpa-plastika na sila. Bakit? Peaceful ang simbahan dahil hindi nag-uusap ang mga lingkod. Naalala ko minsan, makakasalubong niya yung kaaway niya sa parokya. Ayaw niyang batiin. Ang lapit na, wala siyang pupuntahan. Hanggang sa paglapit niyang ganon, tumingin siya sa bulletin board. Yung bulletin board po, nasa kabila. Meron ba kayong karanasan ganon? Hoy, si sister, dito tayo. Dito naman. Di ba? O kaya yung, good morning, God is good all the time. Paglagpas niya. Meron ba sa inyong ganon? Wala sila ngayong gabi. Hindi sila umattend. Pagka umuwi kayo at nagkita kayo bukas, sasabihin nila, anong tinok sa inyo kagabi? Anong pinag-usapan? Ang ganda. Talaga, anong pinag-usapan? Tungkol sa iyo. Wala ka kasi. If I may ask you, are you serving God? Hindi ganyan ang sagot ng tunay na servant. Ang tunay na servant, pag sumagot, may excitement. Alam niya kung sino siya. No? Pag sumagot siya, are you serving God? Amen! Amen! Bakit? Yung conviction nandun eh. Ang nag-serve lang sa inyo, bibig. Bakit? Yung bibig lang yung sumagot eh. Are you serving God? Amen. Pag ganyan ang sagot nyo, mga kapatid, hihiyain ng demonyo ang ating Panginoon. Bakit? Sasabihin ng demonyo sa Panginoon, Lord, hindi mo servant niyan. Kita mo ang hinang sumagot. Yung iba dyan, nakapikit pa nga habang sumasagot eh. Amen. Ba't nagsimba sila? May pakain si Father. May nakipag-away pa nga doon. Hindi po ba nakita? Lord, nag-aagawan sila sa food stab. Parinig mo nga sa Panginoon na ikaw ay servant. Parinig mo sa demonyo. Ulitin natin, ha? Ready? Are you serving God? Yan. Isa pa. Are you a servant of God? Isa pa. What makes you a servant? Amen! What makes you a servant? Huh? This is a simple question, pero ito ang dahilan bakit maraming nag-aaway na mga lingkod. Pag tinanong mo, ano po yung uniform nyo? Mother Butler. Pag tinanong mo, sister, bakit member ka ng Mother Butler? Matanda na ako. Bago kukunin ni Lord, at least meron akong ginawang mabuti dito. Maganda naman. Tama naman yun. Di ba? Ikaw, sister, anong group yan? What's MLC? Lector. Bakit ka member ng Lector? Bakit ka member? Alam mo, Brother Ed, I think binigyan akong magandang boses ni Lord. You know, minsan lang yung diction ko hindi maganda. Di ba? Kamusta yung diction mo? Amen. Di ba? Yung mga lay ministers, why are you serving God? Ano yung green? Ano yung green? Bakit kayo member ng community? So makikita nyo, walang masamang sagot. Tama. Sino ang music ministry? Yan. Bakit kayo member ng music ministry? Sasabihin ni Ibs, wala, Brother Ed, wala naman marunong tumugtog. Ako lang eh. Di ba?
Magkakaiba, maganda lahat. Maganda lahat. Pero hindi yan tatatag sa demonyo. This is the reason maraming awayan. Tinanong namin ang isang kalipunan ng mga pare, if they will agree to this question. Sinabi namin, Father, do you agree or do you not agree that most churches ay chaotic dahil sa mga naglilingkod? Ay sabi ng isang pare, not only 100%, 120% of parishes in the Philippines are chaotic dahil mga nag-aaway. Sabihin mo sa katabi mo, hindi tayo ganun. Sabihin mo sa kanya, mas malala tayo doon. Amen. So, ano dapat? Dapat kahit anong ministry ka, kahit anong grupo ka, kahit anong level ka ng position of service or leadership, iisa lang ang sagot sa question na yan. Tanungin niyo ko kung ano. Sabay-sabay. Lambingan ninyo. Matthew 22:37-38. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. And you shall love your neighbor as yourself. Bakit ka nasa music? Brother Ed, I love God. And because of my love for God, I want to use this talent that He gave me. But because I'm Mother Butler, because Brother Ed, I love God. And I want to share my time in this ministry to others. Isa lang, hindi kaya tayong banggain ng demonyo pagkaya lang ang dahilan mo kasi walang ibang sagot dito kundi yun. Kung meron kang sagot na iba dito, ngayon pa lamang, ikaw ay nagdaan na sa mga masalimuot na relationship. Pag hindi yan ang dahilan mo, mahalin ng Diyos, ngayon pa lamang, nagkaroon ka na ng kaaway dito. Bakit? Walang magdi-defend sa iyo eh. Walang katatagan ang paglilingkod mo. Kung hindi ito ang dahilan, bakit nandito ka? Isa lang. I love God, Brother Ed. Yan, hindi kayang buwagin ng demonyo. Kaya pag tayo'y may pagtatalo, madali natin mapaghilom ang pagtatalo. Bakit? Parehas tayo ng dahilan ba't nandito tayo. Ngayon, maganda ang dahilan mo, pero magkaiba. Paninindigan mo yan. Kaya maraming yumayabang na mga lingkod. Buti na lang sa San Gabriel, walang mayabang dito. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, I'm humble. Isa pa. Sabihin mo sa kanya, I'm humble than you. Pahambolan na to. Amen? Bakit? Kasi madali mong i-give up yung reputation mo, mahal mo ang Diyos eh. Pag hindi mo mahal ang Diyos, ang reputasyon mo, ang mamahalin mo. Kaya madaling yumabang. Kaya may mga paglilingkod, maski maganda ang paglilingkod, nagmumula sa kayabangan, kaya nagpapagalingan, nagpapaligsahan, at mga may nang lalait. No. Hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Sabihin mo sa kanyang, huling araw na ito, nalalaitin kita. May isang araw ka pa. Huling araw na ito, nalalaitin kita. Amen? Ayun po yun. Sa langit po, walang mayabang doon. Hindi ho tumatanggap ng mayayabang. Kaya kung gusto mong pumunta sa langit, give up mo na yung reputation mo. No? Ang isang servant, bago maging tunay na servant, isinusuko niya na ang reputation niya sa Diyos. Hindi pwedeng may reputation ka at ikaw ay naglilingkod. Dapat ang reputation mo ay ang reputation ng Panginoon, hindi sa iyo.
Pag may reputation ka naglilingkod, mamimili ka ng upuan, mamimili ka ng katabi, mamimili ka ng kasama sa paglilingkod. Ay, ba't siya kasama natin? Hindi, parang hindi bagay naman, kasama ko siya. Mga ganon. Yun yung mga tinatapon sa impyerno, yung mga ganong klase. Nakita nyo, wala na silang ngayon dito. Amen. So mga kapatid, there are two kingdoms prescribed by the Bible. The kingdom of God and the kingdom of the devil. If you are not consciously serving the kingdom of God, aangkinin ka ng demonyo. Lord, wag mong pilitin yan. Akin yan. No. Eh bakit nagsiserve? Pastime niya lang ang service, Lord. Hindi yan committed. No. Pagka merong party sa ibang lugar, hindi yan magsiserve. Meron ba kayong kakilalang ganon? Madalas absent? Amen? Tapos laging nalilate? Ang problema sa nalilate, late na nga, tatanungin ka pa, kanina ka pa? Ano nangyari? Ano na nangyari sa simbahan? Nawala na ang Holy Spirit. Pinalitan na ng Espiritu ng kalabaw. Pag nag-uusapan, alam mo ba si sister? Si ano yan? Oo nga. Ganun yan. Hindi lang yan. Oo nga. Meron na bang Espiritu ng kalabaw sa San Gabriel? Sabay-sabay. Oo nga. Amen. Wala daw, wala. Pero may tinitignan. Wala. Wala. Amen. So, you must consciously decide. You must consciously be devoted. Bakit? Hindi pwedeng palaroy-laroy ang paglilingkod. Binanggit kanina yan. Serving must be a devotion. Hindi paraos lang. Serving must be a commitment. Anong ibig sabihin ng commitment? Pag schedule mo, schedule ni Lord yan. Walang babangga niyan, kay Lord yan. Amen. Hindi yung, ay naku, may, niyaya ka lang, may party, may kainan daw. Pwede mo ba akong palitan? Biro mo, pinagpalit mo sa pagkain si Lord. No. Buti na lang, sa San Gabriel, walang ganon. Hindi na nagdadala, nag-uuwi pa. Hindi, kasi hindi nyo naman kinain. Okay lang yun. Okay, tuloy natin. The kingdom of God and the kingdom of the devil. So, what is servanthood? The word service in Greek is diako, D-I-A-K-O, which literally means a waiter. Kaya pag inuutusan ka, huwag kang magagalit. Si Father, utos ng utos. Ano ka ba? Servant? Oo. Eh, ang servant, utusan. Waiter. Sino nakakain na sa restaurant dito? Taas ang kamay. Kukunti pa lang ang nakakakain sa restaurant. Nakakita ka ba ng waiter? Waiter! Ano yun, ma'am? Bigyan mo nga ako nito. Sinabihan ka ba ng waiter? Kung ako sa iyo, sir, hindi ko orderin yan. Siya ay nagtuturo kung anong kakanin mo. Pwede bang ganon? Diako means waiter. Are you a servant? Therefore, ikaw ay utusan. Payag ka ba? Karangalan mo na inuutusan ka. Bakit? Yun ang pagkatao mo dito sa simbahan. Huwag kang aangal. Parang yung mga utos, puro na lang ako. Eh di ba servant ka? Ba't ka umaangal? Sabihin mo sa katabi mo, oo nga. Meron ba kayong kakilala? Ganon? Servant daw, tapos angal ng angal? Wala sila dito ngayon, di ba? Amen! So, diako, D-I-A-K-O, diako, servant, waiter. Sasabihin sa iyo, sister, mag-lead ka ng prayer, ha? Diako, ha? Diako.
Ha? May kakilala ba kayo doon? Servant daw siya. Ikaw magano? Di ako. Di ako. So, pag inutusan ka, ikarangal mo. Bakit? Yun ka eh. No? Amen? Amen. Pag hindi ka inuutusan, anong purpose mo? Ibig sabihin, wala kang halaga. Ang halaga natin sa kaharian ng Diyos, tumataas lang pag marami tayong nagagawa para sa Diyos. Ngayon, wala kang ginagawa. Anong halaga mo? Naalala ko yung isang community, nag-talk ako Yung dalawang servant, nagkakantsawan Kailan ka maglilid ng worship? Sa Friday. Yung mga servant, ganun, no? Sa Friday. Ba't ang lungkot mo? Ikaw, 3 months pa ako, 3 months pa. Sabi ko dun sa dalawa nag-uusap, alam nyo, ang halaga natin nasa paglilingkod. Pag hindi ka naglilingkod, walang halaga. Ikaw, 3 months pa, wag mo ikasaya. Ibig sabihin, gagalaw ang kaharian ng Diyos ng 3 buwan nang hindi ka kailangan ng Diyos. Ikatakot mo yon na hindi ka kailangan ng Diyos. No? Amen? Bakit? Ang halaga natin nasa paglilingkod. Sino ang mga senior citizen na dito? No? Sino ang malapit ng kunin ni Lord? Taas ang kamay. Biglang pinapa. Di ba? No? Sa mundo, wala na tayong halaga, tita. No, sa mundo, wala na tayong halaga. Pumasok ka ng trabaho, wala nang kukuha sa iyo. Bakit? Maraming bata. Pero sa Panginoon, mahalaga ka. Amen? Bakit? Pinagseserve ka pa ni Lord. Kaya walang servant na malilate mula ngayon. Amen? Walang servant na a-absent mula ngayon. Wala ka nang halaga. Mag-a-absent ka pa. Di ba? Amen po? So, tuloy natin. So, being a servant or merely serving. There's a beautiful story in the Bible that differentiates between a true servant and a person merely serving. Yan ay galing sa Matthew. All together, please. Not everyone who calls me Lord, Lord will enter the kingdom of heaven. But only those who do what my Father in heaven wants them to do. Tuloy. When the judgment day comes, many will say to me, Lord, Lord, in your name we spoke God's message. By your name we drove out many demons and performed many miracles. Then I will say to them, sabihin mo basahin mo ito para sa katabi mo. Ready? Go! Antindi? Amen? Mga kapatid, what is the basic truths about serving God or being a servant? First, it must be a calling. Ano sabi dito? But only those who do what my Father in heaven wants them to do. Kayo po ba ay may calling sa kung saan kayo nagsiserve ngayon? Sino ang tumawag sa inyo? Paano niya binigay yung calling? Pag sinabi ni Father, bro, ikaw ang magiging head, hindi calling yon, yun ay appointment. Pag nagbotohan tayo at si sister ang nanalo, hindi calling yon, yun ay election. Para maging calling, nakatanggap ka ng appointment, nakatanggap ka ng election, punta ka sa Adoration Chapel, lumuhod ka doon. Kunin mo kay Lord yung calling. Lord, ako ba? Ikaw ba ang tumawag nito? Ikaw ba ang may gusto nito? Ito ba'y kalooban mo sa akin? Ngayon kung narinig mo totoo, at yun nga, lumuhod ka at sabihin mo, Lord, tinatanggap ko ito. Gusto kong maging lingkod.
Sa Biblia, may isang taong nag-serve ng walang calling. Ang pangalan niya ay si Marta. Nung dadating si Lord, anong ginawa ni Marta? Ang dami niyang mga hinanda. No, kung ano-ano ang inayos niya. Nung hindi napansin ni Lord, nagalit siya sa kanyang kapatid. Ito masama, inutusan niya pa si Lord. No? Pag walang calling, nagiging boss. Lord, sabihin mo nga sa kapatid ko, tulungan niya ako. Di ba? Meron ba kayong kasama, kakilala, naging boss? Imbis naging servant? No? Para siya yung may-ari ng ministry. No? Minsan dahil mayaman siya, lagi siya nagdadala ng bilao ng palabok. Bago ka kumain, susumbatan ka, mahal yan ha, ingatan, walang masasayang dyan. No. Di ba? Ano nangyari kay Marta? Naglingkod ng walang calling. Hindi naman si Lord ang may gusto nun. Siya lang eh. Sumama ang ugali ni Marta. Pag wala kang calling, mas masasaktan ka. Papangit ang ugali mo. No, kung may calling ka, sinasaktan ka na, nakangiti ka pa. Sinisiraan ka na, tuloy ka pa rin. Bakit? Hinirang ako ng Diyos, hindi ako pwedeng huminto. Kaya meron mga nangangayaw. Di ho ba? Amen? Hawakan mo yung katabi mo. Hawakan mo. Hawakan mo sa kamay. Sige na! Sabihin mo sa kanyang, alam mo, parang ikaw yung sinasabi ni Brother Ed. Ikaw na ikaw yun. Kulang na lang sabihin yung pangalan mo, ikaw yun eh. Amen ba? Totoo po yan. No? Actually, 6 na C. Pumangit ang pagkatao ni Marta. Counting, comparing, competing, conflicting, commanding. No. Yan ang nangyari kay Marta. Ang masagwa pa nito, sa dami ng ginawa niyang paglilingkod sa Panginoon, wala pala doon ang gusto ni Lord. No. Kaya talaga sasama ang ugali mo eh. Ang dami kong ginawa dito, wala man lang nakapansin. Siya, maliit lang ginawa. Bakit yung pangalan niya, in-announce kanina, yung pangalan ko, hindi. Di ba? Anong sabi ng Panginoon? Kung ang dalawang mata na ng Diyos ang nakatingin sa iyo, kaninong mata pa kailangan mo? Wala na. Bakit? Ang Panginoon lang ang gusto kong nakatingin sa akin. Yun. Amen? Ang taong walang calling, madaling masaktan. Maski walang nagsasalita, meron siyang naririnig. Alam mo, kanina naglalakad ako. Si sister, babatiin ko, inisnab ako. Hindi ako binate. Ba't sino ba siya? Ba't hindi niya? Malay mo naman kung ano iniisip noon. Hindi ba? Meron ba kayong kasamang ganon? May naririnig pero wala nagsasalita. Uy, okay ba yung damit ko? Okay ba? Reader ako, mami, okay ba? No. Hindi ba, mami, masagwa eh. Minsan, ang paglilingkod natin tungkol sa atin, hindi tungkol kay Lord eh. Di ba? Amen. Kaya pag walang calling, sabihan mo yan, lector, commentator, di ba? No. The second reading is taken from the second letter of Paul to the Corinthians, chapter 5, verse 1 to 2. Pagbaba mo, no, meron kang na word na medyo lumihis. Hoy, mali yung word mo kaninang isang ganito ah. Ay, di magaling ka pala. Di ikaw na. Ikaw na. Huwag niyo na ako salang dyan. Magaling ka pala eh. Ay, di ikaw na lang magbasa. Meron ba kayo na-encounter na ganon? Madaling magtampo. Madaling masaktan. Amen? Parang meron kayong gustong paringgan, ah.
Di ba? Kasi kung may calling ka, sinasaksak ka na. Hindi ka pa nagre-react. Imaginein mo si Lord sa krus. Nakapako siya. Kung wala siyang calling sa kanyang pinagdusahan, ganito ang mangyayari. Sinaksak siya sa tagiliran. Aray. Ang sakit nun, ha? Nakapako ako. Tanggalin mo yung pako, suntukan tayo para makita mo yung hinahanap mo. Di ba? Pero bakit hindi siya nag-react? In fact, he said the most beautiful words you can ever read in the Bible, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Pag wala kang calling at nasaktan, ay, i-terminate na yan. Huwag na natin isama yan. No? Ang dali mong manghusga. No? Kung nanghuhusga ang Diyos, wala na tayong lahat dito ngayon. Sabihin mo sa katabi mo, lalo ka na. Sige, sabihin mo, lalo ka na. Ang angal-angal mo. Gusto niyo po bang ituloy? Kasi mas masakit pa yung lalabas eh. Ngayon, mga kapatid, it must be a calling. Basa. Otherwise, the servants will do what they want and not what God wants. When we try to do what we want in the service, dito na magbabanggaan kasi yung kasama mo also wants to do what he wants. Magbabanggaan na yan. Ganun na ang nangyayari. So what happens to the church? We lose the presence of God. Malala ang resulta pag tayo pong mga lingkod ay nag-aaway. We lose the presence of God. And what will happen to the church? The parishioners will pray to an empty altar because God is not present. Hindi ho dumadalo ang Diyos sa pagtitipon na kung saan may mga nag-aaway. God does not honor a church whose people are fighting each other. Iiwanan ng Panginoon ang ating simbahan. Magdadasal ang tao sa mga pader, sa mga ilaw, sa mga upuan. Buti na lang, may malaki tayong electric fan. You know, I was invited by a priest. I gave a recollection sa mga pare, no, diocesan priest ng Baguio. First time kong mag-talk sa mga pare. Nanginginig ako kasi mga pare yun. Ang hirap mag-talk sa mga pare, nakikinig talaga sila. Madaling mag-talk sa inyo kasi mukha lang kayong nakikinig. Maski hindi pa ako nagtatanong, may mga umuoo na. Di ba? After which, yung isang pari doon, pinatawag niya ako doon sa nag-invite sa akin. Sabi niya, can you call Brother Ed? I need him. Sabi sa akin, Brother Ed, kailangan ka ni Father Jeff. Saan? Punta ka daw sa ganitong lugar, sa ganitong araw. This is in Baguio, no? Malapit sa Trinidad Valley. When I went there, I didn't know what I will do. Pero handa naman ako. No? Retreat pala yun ng mga servants. After 3 months of being a parish priest, kasi si Father Jeff, first time niyang maging parish priest. Siya ay 11 years rector sa isang seminary. So napapaligiran siya ng mga seminarista. Nung nag-preside siya for 3 months sa kanyang bagong parish, nag-away ang mga PPC sa harapan niya. Halos magmurahan daw. Buti na lang sa San Gabriel, nag-aaway lang, hindi nagmumurahan. Nag-aaway. And he invited me to address. No, ito yung isang sa binigay ko sa kanila. No? Nagbago po, 180 degree. And then nagpakondak si Father Jeff ng once a month formation. 2 years ang formation lasted. Nagbago yung parokya. Gumanda. Paglinggo, parang piyesta kasi everybody greets one another. Yung mga hindi nila kakilala, kinakausap nila. No? Tapos at one time, I was talking to Father. Sabi ko, Father, do you want your parish to be miraculous?
Sabi ni Father Jeff. Father Jeff is an Ifugao descent, ano? Siya ay Igorot. Pero nakapants siya, no? Nakapants. Baka yung Igorot. Konsepto niyo. Meron siyang Facebook account, actually, vlogger siya. Sasabi niya, what do you mean, Brother Ed? Yung bang hindi pa nakakapasok ng church structure, nasa bakuran pa lang, pagtapak ng parishioner, narinig na sila ng Diyos sa kung ano man hihingi nila. Sabi ni Father Jeff, gusto ko yan, Brother Ed. But how do we do that? We must teach your servants to love each other. God will never be present if people are fighting. Psalm 133 verse 3. How good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. There the Lord brings blessing. Kapag may nag-aaway, umaalis ang blessing. Matthew 18:19, whenever two agree on anything they ask, it will be given by my Father. Whenever two agree. Baliktarin natin. Whenever two disagree, God will never hear any prayer from them. Gusto niyo mabless ang ating simbahan? Gusto niyo lahat ng parishioner ay gumanda ang buhay? Gusto niyo lahat ng papasok ditong may sakit gagaling? Gusto niyo yung mga taong may sakit, lalo na, kanina, minabalitaan ako na may mga nagpapakamatay na ay maging masaya at maging hopeful sa kanilang kinabukasan? Gawin nating miraculous ang ating simbahan. And how do we do that? Tanggalin mo yung galit, kayabangan, anything that separates you from one another, kailangan mong tanggalin. Pagpalit mo na yan sa himala ng Diyos at kababalaghan niya. Lahat ng aattend ng misa dito, pagpapalain ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, dahil sa'yo. Sa kabila, sa likod, sa kabilang banda. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. And then what happened? We developed. No? We developed. Once a month, nandun kami. Half day, nandun kami. Ganito rin karami. Tinuruan namin silang mag-pray. Tinuruan namin silang mag-worship. Tinuruan namin sila how to read the scriptures. Tinuruan namin sila yung paano maging malinis ang puso para pag naglilingkod, no, dumadaloy ang presensya ng Diyos. And then we came the following month. Sabi ni, nasa office si Father, umupo ako, Father, good morning. Brother Ed, good to see you. Have you seen our altar? Yung altar, pinaayos niya. Sabi niya, yes, Father, ano na, almost finished, ha? Do you know where the money came from? Saan po, Father? Tithing. Ang mga servants nagtatithe. Tinuruan namin silang mag-tithe. Tinuruan namin silang gumawa ng tithing contract. Hindi na sila nagbibigay sa basket. Pag linggo, diretso sila sa office. Ibibigay yung sobre at bibigyan sila ng thank you receipt. No. Tapos sabi niya, oo nga, alam mo ba, nung minsan, yung sinasabi mong miracle, nangyayari na. I was standing in the middle of the church looking at the construction and suddenly a man came, nakipagkwentuhan sa akin. And you know what he did before he left? Ano, Father? Kinamayan niya ako. May naramdaman ako na para siyang may hawak. Tapos umalis siya. Inantay ko muna siyang umalis bago ko tignan. And lo and behold, Brother Ed, ano yun, Father? 100,000 pesos. Inabot niya lang pang tulong. No? Hindi na natin kailangan magparapol. Bakit? Sapat na yung kayo ang gagamitin ni Lord sa anuman pangangailangan ng ating simbahan. Amen. Sabihin mo kay Lord, Lord, akong gamitin mo para sa simbahan na ito. Hindi yun pag may love offering at may donasyon na hindi na kayo ma-attend.
No? Di ba nakita nyo pagka may offering na, kung may offering, napunan nyo, mas madasali ng tao pag offering. Pag dumadating na yung basket, bigay mo kaya. Give to God what is right, not what is left, so that you will receive what is right. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, tuloy natin. Basa. This is the reason why people stay in one ministry too long, that no other servants could replace them. Nagiging sayo na yung ministry. Akin na yan. No? Ngayon, madaling sumama ang loob ng mga walang calling. Palitan mo lang yung schedule niya, mag-aaway kayo niyan. Ba't ako nilipat? Sino naglipat nito? Ha? Sino may pakanaan nito? Ha? Tagal ko na dito, malilipat nyo? 8 o'clock ako. Diba? Schedule lang, kaaway mo ang kasama mo. Amen? Ayan yun. Buti na lang walang ganun sa inyo. Tuloy natin. Basa. In the real meaning of service or servanthood, the reality is God is never interested in what you can do for Him. Di ba? Nabasa natin kanina. Ano sabi kanina? In your name we spoke God's message. By your name we drove out many demons and performed many miracles. Tanungin ko sa inyo, sino nakagagawa ng 3 bagay na yan? Taas ang kamay. Sino na nakapag-talk dito? Sino na nakapagtaboy ng demonyo? Mga biyanan, nagtataboy ng demonyo yan, mga biyanan. Sinasaktan yung anak mo, lumayas ka dito, demonyo ka. Sino na gumawa ng himala? Nakita nyo? These are grand services that many of us have not even experienced. And yet, namangha ba si Lord? Hindi. Anong sinabi niya? Hindi kita kilala. Ang sakit noon. No. 30 years ka na nandito, hinangaan ka na ng maraming tao dito, tapos pagdating mo sa langit, sino ka? Lord, member po akong PPC, San Gabriel. Ang sakit noon, sasabihin ng Panginoon, hindi kita kilala eh. Ang masakit pa noon, tinaboy, lumayo ka sa akin. Alam nyo, dati I'm bragging, no? Masarap pagka ini-introduce ako, namamangha sila. Electrical engineer, ginibap, working full-time for 38 years. Dati pinagmamalaki ko yan. No? Pag in-announce, meron siyang 4 na books na bestseller. Pinagmamalaki ko yan dati. Nung nabasa ko to, hindi ko na po pinagmalaki. Bakit? Paano kung pagdating ko sa langit, sasabihin sa akin ng Panginoon, sino ka? Lord, ako yung nagtotalk sa San Gabriel na hindi naman nila pinakikinggan, Lord. Marami sa kanila natutulog na. Hindi ba? Ang sakit noon, hindi kita kilala, lumayo ka sa akin. Grabe. Mula nung nabasa ko to, hindi ko na ikinararangal. I mean, hindi naman, pinagyayabang, na ganitong credential ko. Tama na, akong pangalan ko lang ang bagitin, okay na sa akin yun. No? May mga tao na sasaktan pag hindi kompleto ang introduction. Tama po. Meron naman nag-introduce sa akin, ang haba ng introduction, sabi ko, parang hindi yata ako speaker. No? Tama nga, nung binanggit to, let's welcome Brother Ed Villanueva. No, si Eddie Villanueva daw. Kaya maliit lang. Bakit? Service is not about us. It's not about what we want. Kaya nagkakagulo kasi yung gusto mo, gusto ko yung gusto ko, No, tapos walang nagtatanong kay Lord kung anong gusto niya. Amen? So ito po, nakita nyo, God is not interested. Kung meron tayong parishioners na ganito,
palagay ko naka-advertise tayo. Pa-advertise ni Father Romy. If you want to be healed, if you want to be free from the demons and have miracle, come to San Gabriel Parish because we will pray over you. Hindi. Iba ang reaction ni Lord. Hindi kita kilala. Lumayo ka sa akin. Sakit, di ba? Sino ang 20 years nang naglilingkod sa parokya? Di ba? Ang sakit no, sasabihin sa'yo ng Panginoon, di kita kilala. This is the reason serving is not about what you can do for God. Because He's not interested in what you can do for Him. That's the truth. If I may ask you, is there something you have that God needs? Meron ka bang hawak na kailangan ng Diyos? Wala. Amen? Second, is there something you have that did not come from God? Meron ka bang hawak na hindi galing sa Diyos? Wala. So the simple equation is, God doesn't need us. Ba't kanya paglilingkurin? May mga anghels niya. Bakit kanya gustong patugtugin? May mas magandang tumugtog yung mga anghel. Ba't ikaw ang gusto niya? Bakit ikaw ang paggagawin niya? Yun nga ang maganda sa paglilingkod. Hindi ka kailangan ng Diyos and yet pinahalagahan ka ng Diyos. Kaya kanya pinaglilingkod. This is the reason service becomes a privilege. Karangalan mo, hindi ka kailangan ng Diyos, and yet, binigyan ka ng halaga ng Diyos. Anong meron ka na kailangan niya? At bakit niya gusto ikaw? Wala. Anong meron ka na hindi galing sa Kanya? Kung galing pala sa Kanya, meron ka, ba't Kanya kailangan? Meron na siya. This is the reason why service must be committed. This is the reason why service must be excellent. Bakit? Sa kawalang halaga mo, pinahalagahan ka ng Diyos at binigyan ka niya ng role sa Kanyang kaharian. Amen. Kaya walang mayabang na lingkod. Hindi ka nga kailangan magyayabang ka pa. Kaya walang nalelate na lingkod. Hindi ka na nga kailangan, tapos malilate ka pa. Sabihin mo sa katabi mo, oo nga. Amen? Are you blessed? Yes. So, brothers and sisters, ito po yung katotohanan. God is interested in what you will allow Him to do in you. Dito siya interesado sa kung anong paggagawa mo sa Kanya sa buhay mo. Sabi dito mga kapatid, then I will say to them, I never knew you. Get away from me. Sa tingin niyo mga kapatid, the servants claimed grand services. No, preaching the word of God, no, driving demons, performing miracles. Ganito katindi. And yet, hindi pinahalagahan ng Diyos. Bakit hindi niya pinahalagahan yung mga kiniklaim? Bakit niya hindi na pinahalagahan, ni-reject pa? Bakit? To Jesus, the servanthood is determined by what we will allow Him to do in us. This is the reason why God needs to change us. Yan yun. Bakit? God will reject any service that will not bring changes to you. You wicked people. Masamang tao ka. Hindi pala hahalagahan ng Lord ang paglilingkod. Kahit na gaano ka-grande, pag hindi ka nagbago habang ikaw ay naglilingkod. I-reject niya lahat. Ang tatanggapin lang paglilingkod ay ang mga paglilingkod na magdadala sa iyo
ng pagbabago. Dati mayabang ka, ngayon humble. Dati namimili ka ng kasama, ngayon kaibigan mo. Dati ang damot mo, ngayon mapagbigay. Dati hindi ka na nagdadala, nag-uuwi ka pa. Ngayon, hindi ka na lang nag-uuwi. Pero hindi ka pa rin nagdadala. Amen? This is the reason why God will reject. Because He intends to change us as we serve. Because the real meaning of service is extending the goodness of God to others. Service is not doing good to others. Service is extending the goodness of God to others. Let me end by sharing to you this wonderful experience. No? Kami po dati sa North Caloocan kami, sa Navaliches, sa Congressional Road. Ang ganda po nung aming simbahan. No? Meron kaming 2 stores. Sa 2 store na to, nakabili kami ng 2 bahay, 2 kotse, isang brand new L300, at isang 1994 manual na Honda Civic. Manual. No. Dahil gusto namin mag-expand, in-acquire namin yung grocery na adjacent sa aming stores. Yung kadikit ng aming store. Grocery. No, napagkamalan ng aking may bahay na malaki kita. Pero nung na-acquire na namin, hindi pala. For us to earn 1,000 a day, we need to open at 6 a.m. and close at 11 p.m. Nabago po ang aming lifestyle. Hindi na kami nakakakain ng sabay, hindi na kami nakakapunta sa mall, nakakanood ng sine or nag-outing, no? Sa bahay, hindi namin kasamang kumain yung aking may bahay kasi siya yung tumatao. For us to earn 1,000 a day, we need to sell 40,000 worth of goods. Kaya yung aking asawa, nandun na, hindi na makaalis sa kaha. Kaya pagka siya ay tinamaan ng kung ano sa katawan, gaganon lang siya. Kasi nakadiaper na. Hindi makaalis eh. Walang tatao sa kaha. So, kala namin maganda yon. And then, hindi ko alam, it was draining our resources. Hindi sinabi nung aking may bahay na she started to mangutang. Kaya nagkaroon siya ng 3 boyfriend na mga Bombay. Uutang siya kay Bombay 1, pambayad kay Bombay 3. Uutang siya kay Bombay 2, pambayad kay... di ba, you're digging. So, hanggang sa isang umaga, pumutok na lang yon. Nagising ako at naririnig ko siyang umiiyak at sinasabi niyang, ayoko na, pagod na ako, ayoko na, pagod na ako. Ako naman, hindi ko naman alam kasi nangyayari. Nilihim niya sa akin with the fear na ako'y magalit. Akala ko naman, simple lang. Sabi ko, ano ba ang nangyari? Ganito. Di kung anong pwede nating ibenta, benta natin. Hindi ko alam, malalim pala. No? We lost about 1 million and we were left with 500,000. 2 ang anak namin sa college. Imagine nyo, yung bahay na dapat bebenta pag nag-college yung aming 2 anak, na ibenta prematurely, pambayad, kulang pa. No, may naniningil na sa'yo, wala ka pang income, tapos yung monthly na mga payables. Sino sa inyo ang may problema lagi? Every month kay Judith. Judith sa ilaw, Judith sa tubig. Di ba? No? Hanggang sa binenta yung isang store, 2 store, yung isa na lang, halos wala nang laman. No? Doon ko naranasan yung matinding financial crisis namin. No? Yung ganun. Kayod. Yung mga anak ko, puro promissory note. We suffered a lot. No? Alam na alam mo ang taong
nangangailangan ng pera. Sino ang mga may pinapaaral pa dito? Pinapaaral mga anak. Alam na alam mo, ang taong nangangailangan ng pera, nagsasalitang mag-isa. Tama po? Na, di ba? Bayaran naman. Sana naman kaya kukuha? Sino naman kaya ang maganda nito, sasagot, oo nga, saan ka kukuha? Kinakausap mo yung sarili mo, tapos pag hindi na kaya ng utak mo na mabigyan ng solusyon ng problema mo, bigla ka na lang sisigaw, Crispin, Basilio, nasaan kayo? Sabihin mo sa katabi mo, tama siya. Amen? Ay ganun po. No? Alam na alam mo, ang taong naghahanap ng pera pag naglakad na kayo ko. Totoo yan. Nangyari sa akin yan. No? Yan po ang pinagdaanan namin. Tapos naibenta yung L300. Kulang pa rin. Yung Honda Civic manual, 3 years naming hindi napapa-repair, napapa-maintain. Manual yon, naging automatic. Maski hindi mo pinapatay, kusang namamatay. Ano, magdadrive ka, biglang hihintong ganon. Tapos nag-uusap kami gabi-gabi dahil ina-assess namin kung saan kami nakakabayad, paano yung mga bata. No. Ako na lang po ang nagkakaroon ng income. Ganito yung akin. Yung mission ko at saka kabuhayan ay magkasama. No? So, minsan magkikwentahan kami. Sabihin ko, meron ng baon yung mga bata. Manabayaran ko na ito. Nabawas na tayo. Babangko. Puro ganon. Nung una na masaya si Sister Arlene. Natutuwa siya. Pandang huli, hindi ko na siya nakikitang nakangiti. Kasi nasasaktan na pala siya. Kasi ang tono ko parang nanunumbat na. Ako na lang ang dito. Ako naman ang nagano dito. Puro ako. For the past, I've been serving God. I started in 1983 pagka-graduate ko sa engineering. I entered the community. No. That was 42 years ago. Tapos 3 years after, I worked full-time. I've been serving God full-time for the last 38 years. Ito po yung aking ginagawa for the last 38 years. And 28 years of those 38 years, I've been serving God with the mentality that serving is doing good to others. Yun yung aking principle. Yun yung aking motivation. Yun yung aking mentality. Serving is doing good to others. Until the following morning, nung gabing kami nagkwentahan. Ako po'y nag-prayer time. Ang morning prayer time ko sa umaga ko ginagawa. Amen po ba? Yung morning prayer time sa umaga ko lang ginagawa yun eh. Nakaluhod ako, nakapatira pa ako. I was singing. In my prayer, I sing to the Lord. I raise up my hands. Tapos, the Word of God came and it was very clear. Alam niyo yung sinabi ng Panginoon? Ed, it is not you. It is me. It is not you. It is me. Hiyang-hiya po ako sa Panginoon. Parang sinasabi niya, hindi ikaw ang nagbiyaya, ako. Galing sa akin yan. Galing sa akin. No. Yan ang Panginoon. Kailangan itanghal natin siya. No. Ay, lalo ako na yan. Humingi ako ng patawad kay Lord. Lord, I'm sorry. Nginudngud ko yung mukha ko sa sahig at sinabi ko, I'm sorry, Lord. Please forgive me. I declare everything comes from you. Everything is about you, Lord. I'm sorry, Lord. And that the principle that defined my service life for the past 28 years suddenly changed that morning. For the past 28 years, I was serving God with the mentality that serving God is doing good to others. That morning changed. No, serving God is not doing good to others. Serving God is extending
the goodness of God to others. Hindi ikaw ang mabait. Si Lord, pinadaan niya lang sa'yo. Hindi mo oras yan. Kay Lord yan. Pinahiram lang sa'yo yan. Hindi mo skill yan. Kay Lord yan. Pinahiram lang sa'yo. Kaya wag mong aangkinin. Since that time, it changed everything. Lumuwag sa puso. Ang daling maglingkod. Bakit? Ang daling tumulong. Ang daling magbigay. Bakit? Hindi sa'yo yan. Ibigay mo. Amen? Tama po ba? Hindi mo talent yan. Kay Lord yan. Huwag mong tipirin. Hindi mo panahon yan. No? Huwag ka nang uma-absent. Kay Lord yan. Hindi mo pera yan. Ibigay mo ang nararapat. Ang daling mag-serve. This is the reason why God need to change us. Kasi tayo ang magdadala ng kanyang kabutihan. Hindi pwedeng kabutihan ng Diyos ang dala mo, tapos ang sama ng ugali mo. Hindi pwedeng kabutihan ng Diyos ang gagawin mo, at ang meron kang kagalit. Hindi pwedeng kabutihan ng Diyos ang pinagagawa sa iyo, tapos may ayaw kang tao. Naging madali ang paglilingkod. This is where we become true servants. When we become changed, then we become servants. Hindi mahalaga sa Diyos ang gagawin mo pagka ito'y walang dinudulot na pagbabago sa iyo. Babaliwalain niya kahit na anong mahalaga mong paglilingkod pag hindi ka na bago. Yakapin mo yung katabi mo. Yakapin mo. Sabihin mo sa kanya, salamat sa Diyos, mababago ka na rin. Sabihin mo sa kanya, tagal na kitang tinitiis. Amen. Basa mga kapatid, all together. God will have to change us and transform us. First, before we can truly serve Him. Tuloy. To serve others is to extend God's goodness to them. This is the reason why He need to change us. Amen? The first effect of true Christian service is our change or pagbabago. Kilala niyo ba ito? Basa. Amen. Hindi pwedeng maglingkod ka sa simbahan, ang ugali mo parang bata, madaling magtampo, madaling mainggit. Amen? Dapat maski ang demonyo, hindi ka kayang saktan. Kasama mo pa lang yan. Late lang siya, pero ang sobra na ma-emotion mo. Na late lang siya minsan, sa linggo mong hindi kinausap. Ang liit lang yung kasalanan, yung emosyon mo, ganito. Meron ba sa inyong ganon? Hindi lang binati, tapos isang taon di kinausap. Amen. So mga kapatid, let me end as we continue. Maikli na lang to. Are you enjoying God's Word? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, masaya ako, nandito ka. Exemplified by character. Basa. If you have love for one another, then everyone will know that you are my disciples. Yan. We become all, can we read this together? Napakagandang principle na ito. All together. We become a church not by what we do for God, but by what we do to each other. Anong saysay, madadasaling ka, pero maraming ayaw sa'yo dahil sungit mo. Anong saysay na ang dami mong service kay Lord, pero wala namang gustong sumama sa'yo? Kasi masakit kang magsalita. Sino gumawa nito? Ano ba yan? Linis ba yan? Tawag may linis yan. Diyos ko, maraming linis. Ganon. Servants tayo. Si Lord ang Panginoon natin. Amen. Amen po ba? Tapikin mo sa balikat. Tapos ngitian mo. Ngitian mo yung katabi mo.
Sabihin mo, Okay. So, basa, the Lord will reject any form of services, no matter how grand they may be, if we are not changed. So finally, let me conclude altogether. Serving God is a calling. It is not doing a lot of things for God, but doing what God wants. Tuloy natin. It is His will in the service we be transformed into His image. And lastly, in the end, our service will be determined by what we have become and not by what we have done. Servant yan, dahil dati mayabang, ngayon humble na. Servant yan, dahil dati ang sungit niyan, ngayon magiliw na siya. Servant yan, dati hindi yan nagdadala. Ngayon, hindi pa rin. Okay, basa mga kapatid all together. Sabay-sabay, ready, go! Ang taong nagbabait-baitan. For the last time, basahin mo yan, pero parang sinasabi mo sa katabi mo. Ready, go! Okay? Amen? So I want you to close your eyes. We're going to have our closing prayer. We're going to sing a song, but I want you to close your eyes. Are you blessed? Yes. Okay. I want you to just close your eyes. Close your eyes, put your left hand on your chest. Imagine the Lord in front of you. Imagine His beautiful face. Imagine His smile. And He's talking to you to do something good. Alam niya, maraming taong nagdurusa, maraming mga kabataan na nawawalan na ng direksyon sa buhay. Maraming matatanda na nawawalan na ng saysay or purpose or meaning ang mga buhay. Maraming pamilya ang nagkakawatak-watak. Maraming mga nasa ospital. Naghahanap siya ng lingkod. Remain closing your eyes. We're going to sing a song. You're going to respond to the song. Just listen, close your eyes, as if the Lord is talking to you as we end this session. I, the Lord of sea and sky. Listen. I have heard my people cry, all who dwell in darkened sin. My hand will save. Listen, I who made the stars of
Again, listen. I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor. Bow your heads. May the Lord bless you. May the Lord keep you healthy and strong. May the Lord bring you peace, especially in your family. May the Lord give you His own love, so that in the service of God's people, you will use His love, not yours. May the Lord give you a heart for people, so that you may serve with all sincerity and purity of intention. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Yakapin mo yung katabi mo at sabihin mong, let's serve God together. Come on. Sa kabila, sa kabila. Sa likod. Are you blessed? Maraming salamat at palakpakan po natin, Brother Ed Villacorte. Ayan. Sige, upo po muna kayo. Ayan. Kalamayin niyo po ang inyong kalooban. Ano? Para po kayong parang binubudol tayo, tatawa, iiyak. Pero maraming salamat po. So tinatawagan ko lang po ang ating Parish Pastoral Council para po ibigay itong Certificate of Appreciation. Nag-enjoy po ba kayo? Na-bless po ba kayo? So, ito po yung layunin natin sa formation. No? To know more about our members in ministry and to know God more. So, sana po sa susunod na mag-organisa kami, sana wag na kayo magalit. Sana po hindi na to pilitan, pero isang paraan para mas matagpuan ng Diyos. Sige po, ito po ay Certificate of Appreciation po namin para sa ating taga rito rin naman po sa parokya. Certificate of Appreciation is awarded to Edgardo O. Villacorte in sincere recognition and profound gratitude for sharing your time, talent, and deep spiritual reflection as the valued speaker for our annual Advent Recollection. Your faithful guidance and illuminating insights into this Advent season have profoundly inspired the faithful of our parish. We are deeply grateful for your service to help us more prayerfully and intentionally prepare our hearts for the glorious celebration of the Nativity of our Lord Jesus Christ. Given the 6th day of December in the year of our Lord 2025 at St. Gabriel the Archangel Parish, signed, Reverend Father Romeo Tuazon Parish Priest. Muli palakpakan po natin, Brother Ed Villacorte. Ayan, may nalaglag.
Ayan, sige po. Paano po? Ayan. May announcement. Ayaw po. Salamat po. Salamat. Napakaganda naman. Amen. Thank you very much. Nawawala pa rin po yung aking eyeglasses. Hindi, gusto ko lang pong i-introduce. Can you hold this? Yan. Ito. Yan. Yung book na ito, it's a very powerful book on healing, and it has the ability to make your life whole. No, maraming nagsiserve kay Lord ng mga broken. Kaya may mga na-encounter tayo na bigla na lang iiyak, bigla na lang magsasabi ng masasama. No? Ito po ay napaka-powerful at nagdadala ng healing sa mga magbabasa. No? Yung mga may problema sa husband, basahin niyo po ito. Babait yung husband nyo. Kayo ang nagbasa pero siya yung babait. Yung author po nasa likod para pumpirma. Sinama ko po siya. Kaya lang, dapat po magte-testimony siya about service. Kaya lang, medyo nag-extend yung ating kainan. Sa susunod na lang. No, but you can buy this at the back. We have few copies. Actually, this is a bestseller sa St. Paul's publication. So, ilang beses na pong this is a revised version. Tama-tama po ito, Year of Hope pa tayo. So, sa likod po, this is 250. Pag may pirma po, plus 50. Malaki po ang pangangailangan namin. Biro lang. Okay po. Thank you po. Picture lang po. Mabilis lang po, brother. Opo. Picture po tayo. Baka hindi po ma-reimburse yung pera. Akong set lang. O, sige po. Awakan po. Opo, St. Gabriel. Dahil taga St. Gabriel po kayo. Okay po. Wala po muna nga alis, ha? Okay, with the community naman, kakapa brother. Sige po, harap po kayo. Ay, yung beep card ko nalaglag. Okay po. Picture po. Wala po munang uwi. Ayan. Tayo po kayo para makita po kayo. Ayan. Ready? Smile. 1, 2. Isa pa. 1, 2, and 3. Okay. Maraming salamat at muli palakpakan po natin, Brother Ed Villacorte. Upo po muna kayo, may announcements lang po, no? Nakita ko yung iba umalis na pero wala po kasi si Mike, no? So, may mga paalala lang po tayo since nandito na rin po kayo lahat, no? So, pinapaalala po yung ating mga schedule para po sa ating simbang gabi. So I hope you